Isang biyaya na naman po mula sa Diyos na ako'y nakatayo dito sa harap niyo. But this time, 3 pages na lang po ang bangko at hindi na po 8 pages. Noon po una akong tumayo dito at nagbigay ng aking testimony, ay sinabi ko po sa inyo na noong 2010 ay umuwi kami dito sa Pilipinas para kay Nemuel. And little did we know that God had a greater plan for us. At sabi nga po ni Pastor Ness, na iba po pala ang plano ng Panginoon para sa amin. Niloob pa ng Panginoon na makapagpastor pa siya. Romans 8:28 is very true in our lives. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Nung inibigay na po namin sa Panginoon ang aming buhay sa paglilingkod, ay natutunan na rin po namin sumunod kung ano man ang kanyang kalooban. At dahil nga, even before naman po, ay nananalangin na rin ako na magamit ako ng Panginoon kahit sa maliit na kaparaanan, ay patuloy ko po siyang pinupuri sa maraming bagay sa aming buhay. Noon pong may nakitang cancerous microcalcification sa aking left breast, we still saw the providence of God. At na-qualify ako sa isang hospital sa Chicago at lahat po ay libre. At sa mga susunod na araw ay may treatment po ako at doon ay hilingin po muli ang inyong panalangin para sa amin. May konting kaba po ako, pero alam ko po ang kabutihan ng Panginoon at kung paano siya gumagawa sa aming buhay step by step. At kagaya din ng aking patotoo sa inyong lahat na mula pa noong simula, huwag natin kalimutan na ang dapat maalala natin lagi ay ang katapatan ng Panginoon. The news here should be the goodness of God and not the agony of cancer. Sabi nga po ni Pastor Ness, it is not cancer, it is Jesus. Mahirap pong ipaliwanag, pero pinafeel po namin ang presensya niya. Na sa aking sitwasyon sa ngayon, ay napakalaking pagpapala po na magkaroon ng asawang pastor, pamilya, kaibigan at mga kapatiran na kasama namin nananalangin sa lahat ng oras. At sabi ko pa nga po sa inyo, na nung narinig namin sa aming doktor na nag-positive ako sa biopsy, ang Psalm 23 na dati po ay nababasa ko lang, but now ay ibang nararamdaman ko. Especially po doon sa verse 4 na sinasabing, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Na kahit ako'y nasa libis ng bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil katabi at kasama ko siya. Ipinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na bago pa man kami datnan ng ganitong pagsubok, inihanda na niya muna kami. Kaya po napakadaling tanggapin. Masarap pala ang pakiramdam na ganitong alam mong katabi mo lang ang Panginoon. Kaya nga po sinasabi, we must have Jesus before the storm, during the storm, and after the storm. Ako po ay isang patotoo at gusto ko pong malaman at ipabati sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala sa akin sapagkat naroon lagi ang kabutihan ng Panginoon. Nasa ngayon po sa kalagayan ko ngayon na dapat sana ay mas matakot ako, pero kakaiba ang nararamdaman ko at iniiyak ng puso ko. Dahil alam kong katabi ko lang siya. Na kahit sa kabila po ng pagiging mahina ang loob ko, ay alam kong binibigyan niya ako ng lakas ng loob. At alam ko pong ang kalakasan na yun ay galing sa Kanya. Isa itong answered prayer para sa akin. Nakakapagtaka po siguro sa iba. Pero ramdam ko po ang presensya niya. Napakasarap isipin na tayo may Diyos na buhay, na nakatugay-gaya at nakaalalay sa atin sa oras man ng ligaya,
kalungkutan o karamdaman. Hindi lang po sa mga blessings o pagpapala tayo dapat magpasalamat sa Panginoon, kundi kahit sa anumang pagsubok o sabihin na natin bagyo ng buhay. Dahil sa ganitong sitwasyon po natin mas makikita at mararamdaman na di tayo nag-iisa sapagkat kasama natin siya. The Lord is in control of everything, in control of every situation, and there's nothing to complain. He is the author of my life. Kaya nga kung ano man ang plano niya sa akin, sa Kanya pa rin ang glory at patuloy ko pa rin sasabihin, Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo sa akin. Sa muli po, to God be all the glory.